anong circumstances ang nangyayari, kinakailangan maging magpasalamat pa rin tayo sa Kanya. Mapagpasalamat pa rin. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus, magtitiwala lang sa'yo. This is how the Holy Communion nagiging holy. Pag ina-apply po natin sa buhay natin, ito pong ginawa ng ating Lord na humility sa cross of Calvary. Sa tingin mo ba, dinidinig ka ng Lord, nagpe-pray ka, wala ka ng pag-ibig sa kapwa mo? Wala kang habag sa kapwa, wala kang mercy sa kapwa? Na nagtutulak para mahalin mo ang kapwa mo, wala kang ganun, so magpe-pray ka? Wala, kanya above all, above prayer. Pag umpisa pa lang mga kapatid, isip natin, sige, ako na mauna. Dahil, gusto ko mas maging kamukha ng ating Panginoon. Amen. O di ayun, di parang tayo po ay na mas mabilis mag-mature at mag-grow. Huwag po tayong pananaig sa takot sa ating po mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. We must let faith win over fear. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon at handang-handang makisa sa ating paghahandog sa ating buhay na Diyos, sa pagsamba, sa pasalamat, at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin pong Diyos. Napakabuti ng Panginoon sapagkat hanggang ngayon ay nakakatayo pa rin tayo sa harapan niya. Nakakatayo tayo ng matitikas, matitibay ang ating tuhod. Sabi nga ng isang kapatiran, alam mo ba na kailangan ko magpa-injection sa tuhod para makalakad ako ng maayos. Hindi lang makalakad ng maayos, kundi makatayo sa harapan ng Lord na matikas na kahit na dumaranas ka ng pagsubok, matikas ka pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Alright, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, Psalms 97 verses 9 to 12. For you, Lord, are most high above all the earth. You are exalted far above all gods. You who love the Lord hate evil. He preserves the souls of His saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Light is known for the righteous and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of His holy name. Purihin po ang ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, laganap po ang kasamaan. Pero ang sabi nga, napakapalad mo. Bakit? Napakapalad ko. Bakit? Sapagkat yung tunay na Diyos, di ba sa binasa natin maraming gods, G-O-D-S, yung tunay na Diyos ang nagpakilala sa atin. Yung tunay na Diyos ang nagturo sa atin. Amen? Kaya po ang sabi niya sa binasa natin, yung paglaganap ng kasamaan na yan, lagi niya nililigtas ang kanyang mga anak ng tawag niya saints. Kaya sabi mo sa katabi mo, saints ka pala. Saints ang tawag po sa atin sa Biblia. Kaya nga, pag saints tayo, kung meron man tayong problema, huwag tayong mag-alala dahil bakit? Laging iniilawan ng Lord ang daraanan mo at makikita mo ang solusyon sa problema mo. Nang sa ganon, yung kagalakan ay palaging sa atin. Hindi dapat mananatili sa atin ang kalungkutan Dahil pangako yan ng ating Panginoon na tutulungan tayo. Kaya nga sa tuwing araw ng linggo, huwag nating kalilimutan ang magpuri sa Kanya ng merong kagalakan. Amen! Praise God! Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakalaking pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, sa inyong habag.
At nandirito kami, nakatatayong matibay ang aming mga tuhod, Lord. Bagamat kuminsan nanghihina, pero alam namin na kayo ay malakas sa amin. Kaya nga po, Lord, hinihiling namin ngayong umaga na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ibaba mo, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala, ang hamog, Panginoon, ng anointing mo sa bawat isa. Higit sa lahat, ang gagamitin mo ngayon na mga ngaral sa amin na aming beloved Bishop, bigay mo sa kanya ang double portion ng anointing upang sa ganon, sa pagtayo niya sa kalagitnaan namin, kayo ang siyang marinig namin sa kanya. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Lord, na gawin mo po kaming karapat-dapat sa pagsamba namin sa iyo ngayong umaga. Alisin mo lahat, anuman ang hadlang sa aming puso't kaisipan, at ipatawad mo ang lahat ng mga nagawa namin pagkakamali o dili kaya ay mga kasalanan. Nagtitiwala po kami, Ama, na sa umaga na to ay matatanggap namin ang panibagong kalakasan sa pamamagitan po ng gawain ito. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Sabay-sabay po tayong magbigay ng walang hanggang papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang buhay ko, ito o Diyos, noon ay pagkarating ko. Kahit ano ang aking gawin, ako'y hindi nagbabago. Ngunit ngayon'y nagtaguan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at siglang puso ko ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Maraming salamat, Lord! Dati-dati ang buhay, punong-puno ng lumbay. Walang pag-asa at nagdurusa, ngayon naging anak niya. At aking nang natagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Bigyan mo ng tuwa at silang puso ko ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Maraming salamat, Lord! Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Lord Jesus! Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon! Pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo.
I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. All I need, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Lord, Jesus, you're all I need. Oh, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Sa lahat ng may mga malubang sakit na sinasabing wala nang lunas, lapit ka sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Pagagalingin ka niya. Sa lahat ng lubog sa utang, akala mo hindi ka na makakaahon, lapit ka sa Panginoon. Iaahon ka niya. Sa lahat ng mga sitwasyon na mahirap, akala mo hindi ka na makakalabas. Takbo ka sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Palalayain ka niya. God heals, God saves, God delivers. Nothing is impossible with the Lord. Believe in the power of God. Believe in the goodness of God. Nothing
Diyos. Alam mo, Panginoon, sa araw na ito, ay napakarami po ang may karamdaman, Lord. Dito mismo sa loob ng kongregasyong ito, hindi sa lahat ng mga nanonood sa television, O Lord, marami po nagdadanas ngayon ng iba't ibang klase ng karamdaman, Ama. Pero naniniwala kami walang imposible sa iyo, Panginoon ko. Dahil kung ikaw'y nagpapagaling noon hanggang ngayon, nagpapagaling ka, Lord. Kung may miracle ka noon hanggang ngayon, may miracle ka, Lord. Kung may power ang pangalan mo noon hanggang ngayon, may power ang pangalan mo, Lord. Kung may power ang Espiritu mo, hanggang ngayon, may power ang Espiritu mo, Lord. Kaya hiniling ko, Diyos, padaluin mo po ang healing power mo, Panginoon, sa lahat ng mga may karamdaman dito sa lugar na ito, Ama. Pati sa lahat na nakikinig ngayon sa television, Lord, padaluin mo po ang divine healing sa kanila, O Diyos, ang divine miracle, Panginoon. Padaluin mo po, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name and receive your healing right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Ngayon pa lang naniniwala kami, O Lord, na pinagaling mo, Panginoon, na may mga karamdaman, Lord. Ang lahat na naniwala, Panginoon, ay tinanggap ang kanilang kagalingan, Lord. Ang lahat na nanalig sa pangalan mo, Lord, ay tinanggap ang kanilang kagalingan, Lord. Hindi lamang sa physical, Panginoon, maging sa kanilang spiritual, O Lord, sa emotion, O Lord, ay gumaling lahat, Panginoon ko. Diyos na nasa langit, maraming salamat, Lord, sapagkat sa umpisa pa lang ay pinadama mo na ang power mo, Diyos. Kaya alam namin, kasama ka namin sa umagang ito, Lord. Kasama ka namin, Panginoon, habang salita mo, Panginoon, ay napapakinggan namin lahat, O Diyos. Tulutan mo ba i-deliver ito ng ayon sa kalooban mo, Lord, at bukod sa lahat yung special anointing mo, Lord. Padaluin mo sa iyong lingkod patungo sa lahat ng mga makikinig upang sa ganoon ay madaman namin ikaw mismo siya magsasalita sa amin sa umagang ito, Ama. Salamat na marami, Lord. Maasa kami ng tagumpay sa iyong pangangaral, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, the book of John 10:10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life. Jesus Christ come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Sa Tagalog, ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay. Hindi para kayo'y patayin, kundi bigyan ng buhay at buhay na kasiyasiya ang ibibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Abundant life ang gusto ng Lord sa atin. And how I wish, brothers and sisters, that this day, ngayon po, ay makuha natin, ma-obtain natin ang abundant life ng ating Panginoon. Since we are in 2026, ang title natin, How to Have an Abundant Life in 2026. And I truly believe, kung tayong lahat ay maniniwala, if you're going to believe to our message this morning, at hindi lamang maniwala, i-apply po natin, application gawin natin, to 2026, you're going to live an abundant life. Pag sinabi abundant life, yan po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. You may all be seated, please. Now, I know that this 2026, majority of Christians are aiming for a good life based on what the Lord Jesus Christ said in the book of John 10:10. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy, but I, the Lord Jesus Christ, come that they may have life and that they may have it more abundantly. The word abundantly, yan po ang ating pag-aaralan. Contrast po ito between the Lord Jesus Christ and Satan. Now, Satan came to steal, to kill, and to destroy, while the Lord Jesus Christ came to give life, an abundant life. And we always claim this abundant life. Lahat tayo, tuwing papasok ang New Year, we claim this abundant life. Gusto natin magkaroon ng buhay na kasiyasiya.
And most of the time, we fail. Why? Yan ang tanong. Nabibigo po tayo, hindi natin makuha yung abundant life. And speaking of abundant life, na ang nasa isip natin, basically sa mind po natin ay, yung pong nabibili mo lahat, you have money, na kung gusto mong bilhin, lahat nabibili mo, emotionally stable ka, financially lalo na, stable ka, at nabibili lahat ang gusto mong bilhin, at maging ang iyong mind, nado doon, talagang nasa iyo ang kapayapaan dahil may pera ka. Basically, pag sinabi abundant life, we speak about material things. Yun na nasa mind po natin. I don't say it's wrong. Hindi naman po mali yun. Tama po yun. Kasi sa literal meaning po, yun talaga ang ibig sabihin ng abundant life. Abundansya ang buhay natin pagdating po sa material, pati sa physical. Physically fit po tayo. But sa context ng John 10, what does abundant life mean? Now in John 10, 1-2 says, "Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep." Now, ang pinag-uusapan dito po sa John 10 ay it's about the shepherd, the sheep, the sheepfold, and the thief. Now, the first thing to consider dito po sa message na ito, ang audience po nila ay mga Hudyo. Mga Israelites po o Hudyo ang kanilang audience po. However, in John 10:16, and other sheep, take note the word other sheep, I have which are not of this fold. Meron pang ibang tupa na wala dito sa kawan na ito. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Hindi naman ibig sabihin one flock, lahat sama-sama sa buong mundo, kundi kanya-kanyang flock po ang bawat simbahan. Now, so dito po sa pating ito ay nire-repair ito sa mga Gentiles, yung other sheep na wala pa sa flock. Tayo po yon, wala pa nung una during the time, the earthly life of Jesus Christ. Wala pa tayo noon. Kasi hindi pa tapos ang gospel ng ating Lord. But in Isaiah 42:6, I, the Lord, have called you in righteousness, referring to Jesus Christ. Kasi ang Lord ay magmamanifest sa flesh and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. Jesus Christ will be the light to the Gentiles, or a light to the Gentiles. Now, tayo po ang ibig sabihin no, pag sinabing Gentiles, tayo na hindi mga Hudyo. Ephesians 2:12-13 says, at that time, wala pa kayo sa Lord, you were without Christ. Yan po ang katayuan natin dati. Wala tayong Kristo. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant. Hindi tayo kasama sa covenant of promise. Having no hope. Wala tayong pag-asa nun kahit anong gawin natin. And without God in this world. Tumatawag tayo nun ng God, but we are without God. We were without God during that time. Wala tayong God nun dahil hindi tayo nakakonect kay Jesus Christ. And without Jesus Christ, it is very impossible for you to connect to God. Imposible po. Dadaan ka ng Jesus Christ bago ka mapunta doon sa Father in heaven. Now, verse 13, but now, ngayon, Christ Jesus, you who once were far off, dati malayo ka sa Kanya, had been brought near, nilapit ka sa panong paraan, by the blood of Christ, by the blood of Jesus Christ. In other words, dati hiwalay ang Gentiles, because of the blood of Christ at the cross of Calvary, nalapit tayo, naduktong tayo dito po, naging spiritual Jews tayo, spiritual Israelites po tayo. In the book of Romans 10, dinuktong po tayo. Now in verse 3, to him, the doorkeeper, take note the word doorkeeper, opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by the name and leads them out. Now,
enumerate po natin, the doorkeeper. The question is, who is the doorkeeper? Pag sinabing doorkeeper, siya nagbubukas ng pinto, siya nagsasara ng pinto, yun po yun. Now, who is the doorkeeper? Verse 2. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. So the shepherd of the sheep is the doorkeeper of the sheepfold. Siya po ang namamahala sa pintuan ng kawan. Yung pong doorkeeper. Verse 9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. I am the door. That means Jesus Christ is the shepherd. He is the doorkeeper and the door of the shepherd. Tatlo yon. Siya po mismo ang shepherd, siya po ang doorkeeper, siya mismo yung pinto, si Jesus Christ mismo po. Now, He is the door, but the question is, what kind of door is Jesus Christ? Jesus Christ is an open door to those who want to enter and to those who believe in Him. Once na maniwala ka sa Kanya, bukas ang pintuan para sa iyo sa atin, Lord. Nakabukas ang dalawang kamay. Matthew 11:28, halina kayo, invitation ng Lord. Come to me, lumapit kayo, lahat na nabibigatan, napapagal, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Open ang door na ito. So much open na talagang bukas na bukas para makapasok ang lahat ng tao sa kingdom of God. And He is also the doorkeeper. Siya ang doorkeeper. What kind of doorkeeper? He Himself lies on the door of the sheepfold at night. Ibig sabihin, itong doorkeeper na ito, hindi lang taga-sara ng pinto at taga-bukas. Siya mismo humaharang, humihiga siya ron sa pintuan paggabi na. Yung shepherd humihiga sa pintuan para hindi mabuksan yung pintuan ng kawan, para hindi makapasok yung mga lobo, para hindi manakaw yung mga tupa. Yan po ang trabaho ng pastol o yung pong shepherd po. Ganyan inaalagaan po ang mga tupa ng Lord. Kaya kung minsan iba sinasabi na higpitan, ang higpit ni pastor. Hindi mahigpit. Iniingatan po kayo. Dahil ayaw po ng shepherd, ayaw ng Lord, ayoko na may mawala sa inyo kahit isa. Kaya humaharang kami sa pinto. Kami mga pastor humaharang sa pinto para wag kayong umalis at wag lumabas ng kawan. Dahil pag lumabas kayo ng kawan, alam nyo na mangyayari sa inyo. Lost sheep ang mangyayari po sa atin. Now in verse 3, to Him the doorkeeper opens and the sheep hear His voice. Take note. The sheep hear His voice. Ang tupa ay nakikinig sa boses ng shepherd. And He calls His own sheep by name and leads them out. Enumerate natin, isa-isa. Ang sabing ganon, the sheep hear His voice. That means, they only listen to one voice. Isang boses lang ang pinakikinggan ng tupa. Yung boses ng kanya pong pastor o pastol. Voice pagdating sa feeding program ng mga sheep. Kasi for your information po, kayong lahat ng mga tupa, ang mga pastor po, ewan ko po sa iba, ang pastor merong feeding program po yan na tuwing Sunday pinagpe-praise sa Lord kung ano ang ipapakain sa inyo. Kaya nakaayos lahat po yun, ang Diyos po nakakaalam. Yung tunay na shepherd ang nakakaalam. Ngayon, ang question, sino ngayon yung representative ng shepherd? Who is the representative of the shepherd? Jeremiah 3:15, King James. I will give you pastors. Plural ang ginamit. It doesn't mean na isang kawan, maraming pastor dito. Hindi po. Pastors, marami kasi maraming kawan, iba-ibang lugar yan, iba-ibang bansa yan. May kanya-kanyang kawan, may kanya-kanyang pastor po. According to my heart, saan galing ang pastor? Sa puso ng Diyos nang galing ang pastor. O saan ngayon galing ang pastor nyo? Sa puso ng Lord. Now, which shall feed you? Take note. Bibigyan ko kayo ng pastor. Let's talk about to God be the glory. Bibigyan ko kayo ng pastor, to God be the glory, na ayon sa aking puso. At siya magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa. Sino ngayon na magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa?
Ayon, yung pastor. Next. Now, sa Ephesians 4:11, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Kaya yung nagsasabing wala ikang word na pastor sa Bible, meron po. From Old Testament, New Testament, may salitang pastor po. Wala man tinawag doon na pastor, pero ito po ay meron sa Bible. Always remember that bawat kawan, bawat sheepfold, ay may pastor na tinalaga ang Diyos. May pastor na tinalaga rin sa To God be the glory. May pastor na tinalaga sa ibang church, sa ibang church, sa ibang church, sa ibang church. May kanya-kanyang pastor na tinalaga ang ating Lord. Naunawaan nyo ba mga tupa? Para yan sa feeding program ng tupang naka-assign sa kanya. Tulad ng sabi ko sa inyo, may programa po ang pagpapakain sa inyo. Kanya hindi pwede puro prosperity pakain sa inyo, yung kalalakas ninyo, yung madalas na yung pansarili natin para tayo magaganda, pakiramdam natin. Hindi pwedeng ganun po. Ang pagkain nyo, halo-halo yan. Merong mapait, merong matamis, merong matabang, merong masarap, merong hindi. Yan ang pinakakain po para lumusog ang pananampalataya ninyo. Naunawaan po natin. But the problem is this. A lot of sheep listen to other shepherd, pastor, and even go to other sheepfold. May mga tupa, alam ko sa inyo meron din. Nakikinig kayo sa ibang pastol at pumupunta pa kayo doon sa kawan nila. Yan ang hindi maganda. Huwag niyong gawin. Sa ibang church po, pwede tayo labo-labo, attend ka rin, okay lang, attend ka rin, okay lang, attend ka rin, okay lang. Paano mangyayari? Atin karon pwede, atin karon pwede. Yung inyong pagkain, may programa talagang binibigay ng Diyos para sa inyo. Kanya pag umaattend ka sa iba, yung kinakain ng mga yon, yung para doon sa mga tupa doon, hindi para sa iyo yan. Natataon lang, pag-generalize ang topic niya, Christian living, natataon, yes, M ka na M kasi tumatama siya, pero hindi ba alam, hindi para sa iyo dahil hindi ka tupa dyan. Dito ka tupa, hindi doon. Nakuha ba natin? Kanya po sinasabi siya nito, you know, nowadays, the name of the game is deception. Alam natin yan. Grabe ang deception nga yun. Yan ang isa sa deception ng devil po. Pare-pareho lang yan, pare-pareho lang yan. Punta ka dyan, pwede yan. Punta ka dyan, pwede yan. Punta ka dyan, pwede yan. Yan ang deception sa kayo ng devil po. Kahit saan church ka pumunta, okay, no problem. Other church, no problem. Other pastors, no problem. Hindi po no problem yun. Punong-puno ng problema yun. Naunawaan nyo ba? Kasi parte yung sinabi ko, hindi pwede. Why? Bakit hindi pwede? Isa sa reason lang ito. Verse 12. But hireling, upahan. Hireling, he who is not the shepherd. Hindi siya yung pastor doon. One who does not own the sheep. Hindi ka pag-aari nung nando doon, yung shepherd na nando doon, hindi ikaw ang pinagkatiwala doon, ibang pastor, pag ibang kawan. Dito, kayo pinagkatiwala dito. Pag pumunta kayo sa iba, hindi ka pinagkatiwala ron, dito ka pinagkatiwala ng Diyos. Naunawaan ba natin? One who's not on the ship. Sees the world coming and leaves the ship. Iiwanan kayo niyan. And flees. Why? Hindi naman kayo tupa talaga niyan. Inasahan sa kanya eh. Ibang pastor yan eh. Yung pastor nyo, iniwan nyo, pumunta kayo sa iba. Makikinig ka niyan. Okay lang yan sa kanya. Makinig ka makinig dyan. Pero wala siyang pananagutan sa'yo. Pananagutan, nandirito. Ang may pananagutan sa'yo, nandirito. Ang may pananagutan sa'yo. Naunawaan nyo po ba? And the world catches the sheep and scatters them. Kaya nangangalat. Now, in other words, dito po, may mga hireling shepherd. Pag sinabing hireling, upahan po. Gusto lang yung pera ng tupa. Gusto gatasan lang yung tupa. Kaya intention nila, parami ng tupa, madami tupa, marami member, para hindi para magligtas. Hindi po. Para marami yung tithes and offering. Yan po, ang totoo po. May mga ganyang pasto sa tithes and offering nakatingin po. Wala masama sa tithes and offering. Pero pag ang pastor yan lang ang tinitignan, yung perang pumapasok, yung tithes and offering, doon siya alerto, doon siya wala siyang pakialam kung ano nangyayari sa tupa. Hireling po yan. Upahan yan at hindi po tunay na pastor yan. Tandaan po ninyo. Kaya ang mga target po niya mga yan, mga rich people ang target, professional ang target,
politician ang target, mga elite people ang target. There's nothing wrong. There's nothing wrong. Okay lang yun. Targetin natin yan. But paano yung mga nasa laylayan? Yung mga nasa squatters, paano ngayon yan? Yun lang bang mayayaman, professional, mga empleyado, ang may pera, ang may kaluluwa? Ibig ba sabihin yan, itong mga mahihirap na sa squatters, walang kaluluwa? Wag nang pansinin yan. I just want to remind you, and even to you, preachers, wala na nagpe-preach po sa ngayon, kung ano sinabi ng Lord sa Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, Jesus said, because He has anointed me. Why? To preach the gospel. Where? To the poor. Naparito ko para i-preach ang gospel sa mga mahihirap. Hindi ko sinasabing sa mahirap lang. Dalawa meaning na mahirap po. Mahirap sa kabuhayan, mahirap sa espiritu o bankrupt. Mayaman pero bankrupt sa espiritu po. Kaya para sa lahat ang gospel po. Lahat ng poor in the spirit po. Yung sa espiritu po ay bankrupt siya at maging doon sa finances bankrupt siya. Para sa inyo, para sa atin lahat, ang salita ng Lord. To heal the brokenhearted, kanino? Sa lahat. To proclaim liberty to the captives, kanino? Sa lahat, pati sa mahirap. Recovery of sight to the blind, sa lahat. Set liberty to those who are oppressed, sa lahat. Para sa lahat po, ang gospel ng ating Lord. Para sa lahat, ang church ng ating Lord. Para sa lahat, ang kaligtasan po ng ating Diyos sa buhay. Para sa lahat. Mahirap ka, mayaman ka, bobo ka, matalino ka, para sa iyo ang salvation ng ating Lord. They resist hard preaching. Why? Ba't ayaw nila ng hard preaching? Psalms 23:5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Sinasabi ito ni David bilang siya ang tupa. Kasi sinabi niya, the Lord is my shepherd. Siya tupa nung oras na yun. At sinabi niya, ina-anoint ang ulo niya bilang tupa, ina-anoint ng oil. Bakit ina-anoint ng oil? Yan ang tanong ngayon. Okay, naituro ko ito noon, pero iba sa inyo hindi nyo alam. Ang tupa po, ang target ng mga kuto, garapata, umaakyat sa paa nila, pumupunta sa tenga nila. Pagdating sa tenga nila, pag pumasok sa utak nila, namamatay yung tupa. Kanya yung mga shepherd, nilalagyan ng oil yung kanilang tupa para pag-akyat ng mga garapata, nadudulas yung mga garapata, hindi makapasok sa tenga nila. Nakukuha nyo ba? Kaya importante ang anointing ng oil. Kasi pag nakapasok yung garapata, yung kuto, pumasok sa tenga nila, patay yung tupa. Kaya inaalagaan ng mga shepherd ng oil yung mga tupa po. Nakukuha nyo? Kasi ang nangyari diyan, pag pinasok na yan, nagkaroon ng kuto, kakatingay ng tenga niyan, makati ang tenga niyan. That's why, sinabi sa 2 Timothy 4:2-4, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan, sa di kapanahunan, in season or out of season. Sumawata ka, sumaway ka. Yan po ang preaching. Sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Next. Sapagkat darating ang panahon, hindi nila titiisin. Ang salitang tiis, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hindi rin nila titiisin ang katotohanan. Ayaw nila. Why? Masakit pakinggan. Hindi lang masakit pakinggan. Ano reason? Kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga. Dahil makakati ang tenga nila, ayaw nilang magtiis sa magaling na aral. Dahil yung magaling na aral, yung mabibigat na preaching, hindi nakakakamot ng tenga. Nakukuha nyo? Masakit sa tenga pakinggan. Makati na, sumasakit pa dahil sa bigat ng preaching po. Kaya ayaw nila. Kaya lahat na may gusto magagandang preaching, makatetenga niyan. Pagkakaroon nila ng katinang tenga ay, ano gagawin nila ngayon? Kukuha sila ng pangamot ng tenga. Ano pangamot ng tenga? Magsisipagbuntun sila, kukuha sila sa kanilang sarili na mga guro, magtuturo, mga pastor, ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita.
kumakatete ako. Ayoko just to God be the glory. Sakit magduro yan, lalo sumasakit tenga ko. No, hindi mo wala yung kate. Hahanap akong tagakamot. Ihahanap sa YouTube ngayon. Napakinggan. Ang Diyos ay mabait. Kahit magkasala ka, ang Diyos ay ayakan. Kaya nakakamot kayo yung tenga niya, nakakamot. Gustong-gusto ngayon. Yan ang nangyayari ngayon. Baka hindi nyo alam sa church. Nakita nyo, ang dami mga churches na ngayon, lahat ginagawa nila para mahikayat yung mga tao para sila ay pumasok doon sa church. Hindi sila ginaguide ng Holy Spirit para pumunta sa church, kundi iniinganyo nila sa magitan ng magandang church, magandang mga preaching, at talagang bilib na bilib yung makakatete nga. Why? May garapatan. Gustong-gusto nila ngayon, yung magandang preaching ngayon, na hindi nila alam, unti-unti, tinutulak sila sa hell. Yan ang tandaan po ninyo. Hindi dapat kumate ang tenga ninyo. Hindi dapat pasukin ng kuto ang tenga ninyo. Ang kailangan nyo hindi pangamot. Ang kailangan nyo panggising ang kailangan natin. Pang-convict sa puso kailangan natin. Yung puso mo maaantig talaga ng salita ng Lord. Sa verse 4 sinabi, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga. Yung tenga nila, ito ang katotohanan. Ayoko dyan, sa to God be the glory. Lipat tayo rito. Masarap pakinggan dito. Pangkamot ng tenga to. Doon sila lilipat sa mga churches na nangangamot ng tenga. Nakukuha na nyo. Pasensya na kayo. Ang nasa atin po ay pambukas ng tenga ang nasa atin. Pambukas ng tenga. That's why anointing is very important to the sheep. Napaka-importante yung anointing of oil sa mga tupa na magagaling sa Word of God na binabanggit ng anointed preacher ngayon dapat. That's why anointing is so important to the shepherd, to the pastor. Napaka-importante po. Why? Kanina binasa natin Luke 4:18. Tumulong start ng Lord. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed. The Spirit of the Lord is upon me. Bakit? Because yung sumunod. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Kanya nga, He has anointed me to preach the gospel. In other words, pag sinabing anointed preacher, anointed na nangangaral, nasa iyo ang Spirit of God. At siya mismo ang nangangaral, ginagamit lang ang bibig mo. He has anointed me to preach the gospel to the poor. In-anoint para mag-preach ng gospel. Kaya dapat yung gospel, pag pinipreach, nandun, dumadaloy ang anointing oil ng ating Diyos sa buhay. To heal the broken-hearted. I-heal pati yung heart mo. Emotion mo i-heal. To proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, so that liberty to those who are oppressed. Lahat ng yan, you need the anointing of God para makuha mo, ma-release ka, makalaya ka, gumaling ka, makakita ka, at matanggap mo ang gospel ng Lord. Yung anointing ang magbubukas ng mind natin, magbubukas ng heart natin para tanggapin mo ang salita ng Diyos. Kaya lang, paano ma-anoint ng oil ng Holy Ghost yung mga tupa kung yung mismo pastor mismo ay hindi naniniwala sa baptism ng Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues? Hindi ka naniniwala sa ganun, hindi ka baptized ng Holy Ghost. Tapos magtuturo ka, saan manggagaling ang teaching ngayon ng preacher na yan? Yes, sa Bible, yes. But inspired by human wisdom. Yun po, mga tupa, ang daling maligaw, ang daling lokohin. Kaya mga tuwa kanya pa ang galing, ang galing. Hindi na inaalam kung tama o hindi sinasabi ng preacher, kung biblical o hindi, kung tama interpretation o hindi na inaalam. Ganun po talaga. Kanya nga may nag-guide eh. Sinabi ba yung aso may nag-guide? Sinabi ba yung baka may nag-guide? Wala, tupa lang ang gina-guide. Ang result sa mga tupa, nagkakaroon ng kuto. Nakapapasok yung kuto, pumapasok sa tenga. Ngayon, walang oil o anointing yung nagpapakain ng Word of God. Ano ngayon ang mangyayari? Babad ang kati doon. Pagbabad ng kati ngayon doon, may kuto nga, maghahanap ka ng tagakamot ngayon. And even Saint Paul, I just want you to know that the Apostle Paul is the apostle of the Gentiles. Sa 1 Corinthians 2, 4-5, sa aking pananalita, sa aking pangangaral,
Hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati. Ay, hindi ko kayo hinahikayat ng talumpati mo, gagandahan ko para mahikayat kayo at karunungan ng tao. Hindi. Hindi siya ganun mag-preach. Na talagang gagalingan ko, parang mga tao bumilib sa akin talaga. Kaya mga preacher, pag sinasang galing mo mag-preach, tuwan-tuwa sila. Hindi nila alam mga kapatid, blasphemy yan sa harapan ng Lord. At yung kanilang motibo. At gusto mo masabi, magaling ka mag-preach? Yan ang tanong. Kaya ako sinasaway ko nga kayo. Kung gusto nyo tumagal ako sa pulpito, kung sabihin magaling ako mag-preach, ang Diyos ang magaling mag-preach, walang iba. Ang Diyos lang, tatandaan nyo po yan. Hindi ako marunong magsalita. Kung ako walang Bible, hindi ako marunong magsalita. Ang talaga po, ang marunong magsalita, ang Diyos talaga, yung Holy Spirit po. Kaya nasabi ni Paul, saksakan ng duning si Paul. Eloquent magsalita si Paul. Pero ano sinabi niya? Hindi ko kaya ate ka sumagitan na mahuhusan na talumpati o karunungan ng tao. Subalit, nangangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Why, Paul? Why? Yan tanong Paul, bakit Paul? Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Kanya yung mga makakatenga, nakikinig ng pangkamot, madalas siyang punong-puno ang utak ng mga technicalities about the Bible. Pero pagdating sa buhay Kristiyano, ang layo, walang laman. Why? Hindi yung soul ang target. Ang target, ito ang target. Punuin ito para magustuhan. Puro knowledge. Bilib na bilib sila pag gano'n. Hindi nila alam, yung kaluluwa nila, hindi kumakain. Akala nila kumakain dahil nasisiyahan sila. By feeling, nasisiyahan sila. Kasi na-feed yung mind nila. But not their souls. Hindi ang souls. Bukod sa lahat, si Paul hindi namili. Hindi siya namili na mayaman para lang i-disciple niya. Hindi niya ginawa yun. Lahat ng Gentiles, mayaman, mahirap, walang alam, matalino, market niya lahat. Lahat pinupuntahan niya, sinosoli niya, dinidisciple niya. Why? The real gospel is for all. Para sa lahat ang gospel ng Lord. That's why beware. Beware. Ingat kayo. To God be the glory. Nakikinig sa iba. Alam ko, meron siya nakikinig kayo sa iba. Hindi lang nakikinig, suki kayo. Na iba, may suki na kayong preacher eh. Meron na. Yes, nabubusog kayo. Nabubusog kayo. Pero alin na madalas mabusog sa inyo? Ano na feed sa inyo? Your mind is being fed. Your mind, but not your soul. Dahil ang pwede mag-feed ng soul mo, yung pinagbigyan ng pagkain para sa'yo, yung pastor mo ang binibigay sa'yo para sa'yo. Yan ang tandaan po ninyo. Hindi bibigay sa ibang pastor yan. Yung ibang pastor, bibigay niya yung para doon sa tupa niya, hindi dito. Nakukuha niyo. Pero spiritual man, ayan, puno utak, that spiritually bankrupt. Walang laman ang heart. Puro utak ang pinakakain, hindi soul, utak ang pinapakain. Verse 3, enumerate ulit natin. To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. He called his own sheep by name. He knows you very well. Pati pangalan mo, your name, alam niya. Pati address mo, alam niya. Pati asawa mo, alam niya. Pati anak mo, alam niya. Pati buhay mo, pati likaw ng buhay mo, pati nuy pinanganak ka. Hanggang sa ngayon, alam niya magmula nun hanggang ngayon. Alam niya buhay mo. He knows you very, very well. Kilala ka niya. Next. He leads you. Ano sabi ganun? He. Hindi sinabing they lead you. Hindi po. He leads you. Singular. Isa lang ang maglilid sa inyo, hindi marami. He leads them out to feed you. Kayo ay ilalabas o kayo yung nandoon sa inyong kawan para pakainin kayo. I-guide kayo para pakainin kayo.
Yung pastol na talaga ng Lord sa inyo ay maglilid sa inyo para pakainin ng spiritual na pagkain na ugma sa kailangan ninyo at pagkain na papanahon. Ano yung pagkain na papanahon? Imagine, we're living in the last days. Tapos magpipreach ka, puro prosperity preaching mo. Last days ngayon. Lumilindol na, prosperity pa rin ang preaching mo. Andiyan dyan ang gera, ito magigera na, ito darating na Lord, tapos ang preaching mo, yung makakalakas lang doon sa mga tao, yung magbibigay comfort sa kanila, makagiginhawa sila. Umalis ka sa comfort zone kung gusto mong maligtas. Get away from the comfort zone. Labas ka dyan. Wala sa comfort zone ang kaligtasan. Nandun sa battle ang kaligtasan. Nandun ka maliligtas, doon ka mababago, doon ka lalakas, doon ka mapifirm, doon tataas ang faith mo, doon sa fighting, doon sa paglaban mo, doon ka lalakas. Hindi nakakomportable ka, lahat komportable sa'yo, lahat comfort. Hindi ka maliligtas dyan, my friend. Yari ka dyan. Para kay mayaman, Luke 16. Comfort, nandun sa kanya. Doon, nung buhay ka pa, ayaw yung comfort, kay Lazarus wala, pero ngayon, na kay Lazarus ang comfort, ikaw naman ang naghihirap dyan. Yun ang mangyayari po. Hindi pwedeng ibang pastol ang magpipit sa'yo, my friend. Hindi pwedeng iba. Why? Verse 9. I am the door. If anyone enters me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Hahanap ng pagpapastulan o yung pagkain ng pastol. Yung pong green pasture. Yung sariwang pagkain ang humahanap po. Yung pong assign na pastor sa inyo, naghahanap niyan through prayer. Biro mo yung pastor sa ibang church, magpe-pray, Lord, ano kailangan ng mga tupa dito po sa amin church ito? Bigay mo kailangan, bibigay naman. Ngayon pupunta ka naman doon. Kanino yon? Doon sa mga tupa doon, hindi sa'yo. Dahil yun nandito, nagpe-pray, Lord, bigay mo yung kailangan. Ako ito yung magpe-preach po. Lord, hindi yung wants, hindi yung gusto nila, yung kailangan nila, yung needs nila, Lord. Yun ang bigay mo. Yun iniiyak ko sa Lord, yung ano needs sila, ano needs sila. Kanya yung kailangan nyo, dito binibigay, hindi sa ibang church. Nakukuha nyo ba? That's why in Psalm 23, 1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Next. He makes me to lie down in green pastures. Hindi they. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Isa lang ang dadaling ka sa green pastures, papakainin ka ng pagkain para sa'yo talaga. At dadaling ka, ililid ka sa, pag sinabi still water, kasi yung mga tupa po, ayaw ng mga tubig na yung rumaragasa, malakas ang ayaw. Yung panatag na tubig, yun ang gustong iniinom ng mga tupa po. Sa atin din po, may living water tayo, which is the Holy Spirit po. Yung po ang siya magbibigay ng comfort sa atin ng Holy Spirit. While tayo po pinapakain ng Lord ng mga salita niya, na nandun din ang power ng Holy Spirit habang pinapakain po tayo. For information, ang kumikilos ngayon ay Holy Spirit po ang kumikilos. Sa Old Testament, ang kumikilos bilang Father, ang Diyos bilang Father for creation. Sa New Testament, yung early part ng New Testament, Jesus Christ as man, siya po kumikilos para tubusin tayo. Nung umakyat na siya, Holy Spirit na po ang kumikilos ngayon sa loob na iglesia. Kumikilos, ginaguide tayo para pakainin. Nililid tayo doon sa kapahingahan o rest tayo kahit may mga problema, nandun tayo, payapa po tayo dahil nandun tayo sa kamay ng shepherd, nandun tayo sa kamay ng Holy Spirit po. Yun po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. And next, verse 3, He restores my soul. Siya nagre-restore sa atin. Pag tayo nangihina tayo, nalulupaypay sa pananampalataya, sa akin nangyari yan kailan lang. Down ako talaga. Alam, sinabi ko na naman, ayoko na, give up na ako. Gumaganon din ako, baka akala nyo kayo lang. Gumaganon ako dahil talagang napuno na yung utak ko sa dami ng mga iniintindi, sa dami ng problema, punong-puno, ayoko na. Yun ang sinabi ko. Umiyak ako sa Lord. Pagkatapos, alam nyo nangyari? Biglang lumiwanag yung isip ko. At sinabi nga, binigay yung verse sa akin. 1 Corinthians 13. 13:8 or 7. Love bears all things.
Love bears all things. Love bears all things. Love bears all things. Ang pag-ibig ay natitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay binubuhat ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig, alam niyo ang nangyari? Subside yung kan ko. Nawala, may nga akong tawad sa Lord. Nawala. Bigla akong lumakas agad, mga kapatid. Why? Yung shepherd, eto na, re-restore ka kaagad. Re-rescue ka ng shepherd. Pagka bumadown ka ganyan, itatayo ka ng shepherd. Ihaangat ka ng shepherd. Ganun ang shepherd natin. Ganun katindi. He will restore you. I-restore ang faith mo. Palalakasin uli ng Lord sa magitan ng power ng kanyang salita. At hindi lang yun. He leads me to paths of righteousness. Dadaling ka sa daang matuwid talaga, hindi sa daang baluktot, sa matuwid na daan. Ang Holy Spirit, susunod ka lang, talagang tutuwid ka, magiging maayos ang lakad mo. Bawat lakad mo, tama. Because andun ang guide ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na nangunguna, ang Holy Spirit na nag-guide sa kanya. Matino ang buhay natin pagka ganun po. Andyan pa ba kayo? Verse 4. Expository na ginawa natin. And when He brings out His own sheep, He goes before them. He goes before them. And the sheep follow Him, for they know His voice. Enumerate ulit natin. Ano sabi ganon? He goes before them. Ibig sabihin, siya nangunguna sa atin. Hindi siya nasa likod, hindi. Siya nasa una. Kumbaga sa ano, siya yung pambukana mo, siya yung pambala mo, ang Diyos mismo, si Jesus Christ ang nasa harapan mo, habang lumalakad ka, nandun siya sa harapan. Kung may problema, nasa harapan siya. Ano man ang negative, nasa harapan siya. Ano man dinadanas mo, nasa harapan siya. Ano man balakad dyan, nasa harapan siya. Ano man mangyari, nasa harapan siya. Pirmi siyang nasa harapan. Sumusunod ka lang sa kanya, pero siya nasa una. Siya nasa una. Siya nasa una. Hindi ikaw. Yung shepherd ang nasa una. Alam niyo, ibig sabihin nun? Kaya sa una, bago tamaan ka, siya muna. Yun ibig sabihin nun. Ganoon tayo, pinoproteksyonan ng Lord. Eh, ba't ako tinatamaan? Eh, umuuna ka sa Kanya eh. Pag umuwi, ito, Lord. Ako, dito ako, Lord, diyan ka lang sa likod. At tapos ka, hagip mo lahat yan. Kayo mga nangunguna sa salita ng Lord sa Lord, pinangunguna mo ng salita mo ng dunong mo, hagip mo lahat yan. Ikaw ang sasagupa niyan, hindi siya. E kung matalino ka, Lord, ikaw sa harapan, ako sa likod. Sunod lang ako ng sunod. O yun, sige, bahala ka, Lord. Kung may gera, bahala ka. Andiyan ka sa harapan. May tagutom, bahala ka, Lord. May sakit, bahala ka, Lord. Lahat na sagupaan mo, kahit ano yan, bahala ka, Lord. Basta ikaw sa una, Lord. Ikaw sa una, Lord. Yun ang tunay na tupa. Nakukuha ba natin po? Dahil ganyan sa parte niya, pinapalam sa atin ng Lord. Siya pambuka na mo at maganda ang mangyayari sa ating buhay. Next. The sheep follows Him. Yung tupa, sumusunod sa Kanya. Listen carefully. Verse 27. My sheep hear my voice. I know them. And they follow me. Tatlo yan. Yung tupa, nakikinig sa Kanyang boses. Nakikinig doon sa pastor na inassign sa Kanya. I know them. Kilala ko sila. They follow me. Sumusunod sila. Ako natutuwa sa inyo. Kahit saan ako nandun kayo. Dinala ako sa Circle, andun kayo. Dinala ako sa Manuelo nun, andun kayo. Sa Star Mall, nandun kayo. Mga tunay na tupa. Now, the question is, why does the sheep follow Him? Follow the shepherd or the pastor? Bakit sumusunod? Verse 4. And when He brings out His own sheep, He goes before them, siya una, and the sheep follow Him. Why? For they know His voice. Kilala niya yung boses ng pastor niya. Kilala niya. Kanya sumusunod siya. Baka kanya hindi ka sumusunod, hindi mo kilala boses ng pastor mo. Dahil kung kilala mo ang boses ng pastor mo, susunod ka. As a matter of fact, verse 5, they will by no means
follow a stranger, but will flee. Pag ibang boses, ibang preacher narinig yan, hindi susunod yan, tumatakbo pa, palayo. They do not know the voice of strangers. Hindi ko kilala ang boses ng preacher na yan. Lipat mo nga. Ayun. Hindi ko kilala ang boses niya. Lipat mo nga. Ganun po tayo dapat. Hindi lahat na makikita nyo doon sa YouTube. Oh, ito okay sa Lord to. Oh, ito okay sa Lord to. Ito, pare-pares lang to. Pare-pares lang to. Makatetenga mo pag gano'n. Hindi pwede. Kung tunay kang tupa ng to God be the glory, kilala mo ang boses na nagpapastor sa'yo. Kilala mo. That's why the biblical meaning of abundant life is abundance, sufficiency, satisfaction in spiritual life. Yun po ibig sabihin nun. Why? Because you don't go outside the sheepfold. You have one real shepherd or pastor. He knows you and you know his voice and you follow him and you don't listen to the voice of the strangers. The result is abundant life. Abundant saan? Abundant ka, una, sa gustong-gusto ng Lord. Sa pag-ibig. Abundansya ka sa pag-ibig. Napakaganda po ng puso na umaapaw ang pag-ibig po. Napakagandang ipamuhay po. Napakaganda. Pag ang heart mo na puno na ng love, grabe po, para kang numb, wala kang mararamdaman sa iba. Hindi ko sinasabi, hindi sasama loob mo. Sasama loob mo, pero madali mawala, madali kang makaunawa. Napakaganda yung love na nandun. Punong-puno ng love ang heart mo. Hindi lang yun. Punong-puno ng joy ang puso mo. Despite sa mga negative things, may joy ka pa rin sa heart. At bukod sa lahat, yung peace nasa iyo. The peace of mind na hindi kayang bayaran kahit magkanong halaga. Yung kapayapaan. Ako nasabi ko minsan sa Lord yan, Panginoon, hindi ko kailangan ng lahat na ito. At yung perang ito, bahay na ito, ano man yan, kotse na yan. Ang kailangan ko lang po, kapayapaan lang ang kailangan ko. Kapayapaan lang ang kailangan ko. Napakagandang mabuhay po. Ang puso mo puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, at ang isipan mo punong-puno ng kapayapaan. Oh, grabe, imagine ninyo, anong klaseng buhay yan? Yan ang buhay na kasiya-siya. Having those things, life is an abundant life. Abundansya ka sa buhay pag ganun ka. Andyan pa ba kayo? Despite the troubles and trials in life, you have love, joy, peace with the shepherd. Why? Bakit meron? Psalms 23:3, binasa na natin kanina. He restore my souls. He leads me to the paths of righteousness. Siya, pag nanghina ka sa faith, siya nagpapalakas sa'yo. Sa verse 4, ano sinabing ganon? Yeah, though you walk through the valley, oh, grabe yan. Though you walk through the valley of the shadow of death. Tayo, pag may karamdaman, ako dinanas ko yan. Bumingit ako, aminin natin. Nakita ko shadow of death, bumingit ako. Ang hirap. Nakakatakot, ang hirap. Pero sabi niya, I will fear no evil. Kahit dumako ka rin alam mo, mamamatay ka na, yung shadow of death, nakikita mo na talaga, nadadama mo yung shadow of death. At sabi ng Lord, ni David, do not fear. Huwag ka pa rin matakot. Why? For you are with me. Kasama kita, Lord. Kasama kita, Diyos. Kasama kita, Lord. Kasama kita, Lord. Kasama kita, Lord. Kaya wala ang takot. Kahit sa anong bagay na nakakatakot, hindi ka matatakot dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. And thy rod and thy staff, they comfort me, which is the word of the living God na nagko-comfort po sa atin. And verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Provision. During crisis. Alam niyo, binabanggit dito ni David, kung di ako nagkamali, yung provision ng Lord doon sa wilderness. Wilderness, imagine, wilderness walang pagkain. Wilderness walang buhay dyan. Pero nag-provide ang Lord sa kanila. Ibig sabihin noon, para bang kung literal natin, andyan ang demonyo, makikita niya kahit oras ang taghirap,
sa pagkainan mo, may pagkain ka pa din. Kahit naman, may pagkain ka pa rin. Abundansya ang pagkain mo pa din. Ando doon pa rin ang pagkain mo. Naghihirap yung iba, nakikita ang demonyo, nandun, abundansya ka. Kanya galit na galit ang devil. Iniisip niya, magugutom ka rin, pero hindi eh. Nasa kamay ka ng Lord. Tupa ka ng Diyos. Kanya, papakainin at papakainin ka. Papakainin ka. At ipoprovide ng Lord ang kailangan po natin. Kaya hindi abundant life, hindi sabihin, yayaman ka. Hindi po. Ibibigay sa atin yung pangangailangan natin. Hindi ka kakapusin. Bibigay ng Lord sa atin ang pangangailangan natin. Once na ang shepherd mo ay siya, sumunod ka sa Kanya. Sa harapan ng demonyo, papakita niya, yan ang anak ko, may favor yan. Hoy, Satanas, sunggal mo yan, may favor yan. Ganun ang ating katayuan sa ating shepherd. Kahit sa harapan ng demonyo, papakita ng Lord, provided tayo at tayo may protection ang Lord sa atin. Kaya hindi makakilos ang devil sa atin. As a matter of fact, dapat marami sa atin patay na eh. At buhay ka pa. Yung protection ng shepherd nandoon. Nandoon. Dapat sinabi niya kay Job, kay Satanas, oy Satanas, bibigyan mo ng sakit si Job. Sige, pero huwag mong papatayin. Ilan sa atin ang ganyan? Ako, dumanas. Mabigat na karamdaman, pero sabi ng Lord, huwag mong papatayin. Kaya buhay pa ako. Ilan sa inyo rito, nagkasakit na mabigat, ba't buhay ka pa? Sinabi ng Lord, huwag mong papatayin. Satan came to kill. Pero hindi niya magawa. Why? Yung life, nagsalita yung life eh. Ang sabi ng buhay, huwag mong papatayin. Gusto ko buhay yan. Kaya nabuhay ka. Marami sa inyo, dumaanas ng karamdaman, ba't buhay ka? Huwag papatayin. Ang sabi ng shepherd, huwag mong papatayin yan. Yun ang sabi ng shepherd. Kaya kayo lahat na may karamdaman, kayo matakot. Hanggat hindi mo oras, hindi ka mamamatay. Tandaan mo yan. Kahit gaano kabigat ang karamdaman mo, hindi ka mamamatay. Kaya sasabihin ng Lord doon sa demonyo, hoy, huwag mong papatayin. Akin yan. Tupa ko yan. Tupa ko yan. Huwag mong papatayin yan. Palakasin ko pa yan. Pagagaling yan, sigurado yan, ang paggaling yan, ang lakas niyan. Kasi sa dati, mas malakas yan. Ako ang shepherd niyan. Ako ang shepherd niyan. Ako ang shepherd niyan. Tupa na yan. Praise the Lord. Glory to God. And you anoint my head with oil. Alam natin, in-explain ko na sa inyo, hindi kakatetenga mo. Verse 6, ang pinakamatindi. Surely. Everybody say, surely. Sigurado. Yung kabutihan ko, yung habag ko, susunod sa iyo habang buhay mo. Kasunod mo yung kabutihan ng Lord, nasa likod mo habag ng Lord, habag palang sapat na. Grabe. And all the days of your life, I dwell in the house of the Lord forever. Imagine that. Alam mo sitwasyon natin? May nagsabi, nasa harapan daw si Jesus Christ. Nasa harapan daw yung Ama. Nandito rin Holy Spirit. Nandito rin yung Anak. Nakapaligid tayo sa tatlo. Hindi po ganun yun. Ang totoo po, nasa harapan, ang Diyos, Jesus Christ as God, nandun siya sa harapan. Ang nasa likod natin, yung kabutihan niya, tsaka yung habag niya, yun ang sumusunod sa iyo habang naglalakad ka. Nasa harapan mo si Kristo, nasa harapan mo, nasa likod mo sumusunod ang habag ng Lord, sumusunod ang kabutihan ng Lord. Saan ka ba pumunta? Saan ka ba pumunta? At habang buhay yan, lakad ka ng lakad, hindi mo alam, nasa harapan ng Lord. Lakad ka ng lakad, hindi mo alam, yung kabutihan ng Lord nasa likod mo, habag ng Lord nasa likod mo, na hindi mo alam. Sinusundan ka ng kabutihan ng Lord, sinusundan ka ng habag ng Lord. Why? He is our shepherd. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Woo! Come on, let's clap our hands to the Lord. Glory to God. That's why ano man ang dinadala mo, gano'n man kabigat ang problema mo, do not be afraid. Because the goodness and the mercy of God, the shepherd, follow you 24/7. Even now in these evil days, andyan ang hatred, crime, corruption, andyan, global crisis, sickness, nandiyan dyan. Don't worry. Nasa harapan pa rin ang Lord. Doon pa lang yung crisis. Eto ang Lord. Sa likod mo pa rin ang goodness and the mercy of God ang sumusunod sa'yo. At tandaan ninyo,
mercy of God pa lang, habag pa lang ng Diyos, sapat-sapat na para mabuhay tayo ng maayos. And nandun pa yung goodness. Grabe. Ang favor natin, grabe po. Kanya, ibig sabihin nun, walang dahilan para malungkot ang tupa ng Diyos. Dapat ang mga tupa ng Diyos, sa kabila ng problema mo, ay masaya ka. Why? Alam mo, may shepherd na nasa harapan at may goodness na nasa likod, may habag na nasa likod, at saka ka lumalakad. Ano man ang problema mo, sigurado bahala yung nasa harapan at bahala yung habag ng Lord, bahala yung goodness ng Lord. Woo! Praise the Lord! 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 Glory to God! Awit tayo. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, rejoice. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe, a very powerful message na naniniwala po ako na nagbukas po sa ating po mga puso at isipan. Of course, about the abundant life na talaga pong sa ating pong shepherd, sa ating pong dakilang pastol. At sa pagkakataon naman pong ito, sa lahat naman po ng ating pong mga first-time guests, first-time visitors, hindi po sa mga first-time viewers po natin, ngayon pong umaga ay napakinggan po natin about the abundant life. Yung abundance, sufficiency, ay din po yung satisfaction sa ating pong spiritual life. Ay kailangan po natin ng anointing ng isang shepherd. Siya po yung magli-lead po sa atin sa tamang landas. Magre-restore po sa ating pong pagal na buhay para po ganap po tayo magkaroon po ng abundant na buhay. Kaya sa oras mong ito, inaanyayahan po namin kayo sa mga bisita na nadarito, sa mga first-time viewers, na tanggapin po ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili na po ninyong tagapagligtas at paniwalaan po ang kanya pong gospel para tayo po ay maligtas. So please listen to me sa mga first-time guests na nandirito. Pag sinabi natin kaligtasan or salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Marino po na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yan po yung gospel na tinatawag. Yung death, burial, and resurrection. Kaya alam po ang tanong, pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala,
sa death, burial, and resurrection, or sa gospel ng Panginoon ay tapos na, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo dun. Alam niyo po, sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po inanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin pagsunod. So hindi po siya matatapos sa believing, kundi ang gospel po ay sinusunod. Kaya lang another question is, how will you obey? It's found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Una-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, marami ka nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, maraming mali sa harapan ng Panginoon. You feel like ikaw yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, pinakamaruming tao sa balat ng lupa. Pero as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po yung tinitignan ng Panginoon. Hindi po yung nakalipas, yung nakaraan mo, yung pagkatao mo, kundi yung taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok ang death to sin. So yun po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So kung una, tayo po yung nagsisi, siya naman po yung namatay para bagang pinapatay naman po natin ang ating mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya yung nilibing, tayo naman po pag-ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan through water baptism. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So, yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Ang third step is, nabuhay ang ating Panginoon. Sa ikatlong araw, tayo naman po, we're going to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan po papasok ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yung sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa mga bisita po na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Perhaps bad habits, vices. Minsan pinipilit po natin magbago 1 buwan, 2 buwan. Pero nagtataka po kayo, ba't kayo bumabalik sa dati? Pipilitin mo na naman magbago. Sa susunod na panahon, babalik ka na naman sa dati. Pabalik-balik, ayaw magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yun yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandirito, ganyan sa mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po natin ang ating po mga ulo? Pikit po natin ang ating po mga mata. At kung pakiramdam mo, marami kang nagawang kasalanan, pwede po ba na ibulong mo lang sa Panginoon, sabihin mo lang sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. Please forgive me. Sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, sa nagawa kong mali, patawarin mo ko. Just whisper a short prayer to the Lord, telling Him how sorry you are. At naniniwala po ako na naririnig ka niya ngayon. At habang nakayuko po inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay sa mga bisita na nandirito? At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito na pagtanggap. Tayo po sa likod, tumayo po tayong lahat, tapat natin yung kamay natin sa kanila. So please repeat after me habang nakayuko at nakapikit ang mga mata. At habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun yung taos-puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi po sa ating po mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo. bilang isang makasalanan. May isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tanggap po
po kita bilang sariling tagapagligtas sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita at tinatanggap bilang Diyos ng aking buhay. Diyos na aking Naniniwala po ako naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nalibing, at sa ikatlong araw sa tatlong ay araw, nabuhay na magmuli. nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula kapagsimula ng bagong buhay bagong buhay. at idagdag mo po ako Tilagay mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step po natin. Para sa pangalawang step po sa kanan po ninyo, sumunod lang po kayo doon sa green flag po na yon. Diretso lang po kayo para maipaliwanag po sa inyo further in more detailed manner ang ating pong baptism. Sige po, diretso lang po kayo. Praise the Lord. Samantalang sa atin naman po mga first time viewers, you may contact us or message us sa ating pong FB page para po magpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Isang palakpak po sa Panginoon sa lahat po ng mga tumanggap po ngayon sa harapan. Yan po ay bunga ng ating pananalangin na kung saan marami po sa mga tupa ng Lord ang mahanap na natin upang makompleto natin ang bilang ng mga tupa na alam ng Lord na nasa kanyang kawan. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. 1 Samuel chapter 1 verses 24 to 25. Now when she had with him, she took him up with her, with 3 bulls, 1 ephah of flour, and a skin of wine, brought him to the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Then they slaughtered the bull and brought the child to Eli. Alright po, sa ating pong lahat, palagi po tayo may pinapanalangin sa ating Panginoon. Sometimes po, dumarating ang prayer natin, pero hindi man lang tayo nakakaalala kay Lord. But not with Hannah, na asawa ni Eli, dahil siya'y walang anak, at siya'y nanalangin sa Panginoon, na siya'y bigyan ng anak. Dumating ang anak, at nang dumating, natuto po siyang magpasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. Nakita din naman natin kung ano-ano po ang kanyang binigay. Walang iniwan din sa atin. Marami tayong prayers kung minsan dumating na sa atin pero hindi natin naalalang bigyan ng offering si Lord or ibigay ang ating mga tithes. Kaya kung minsan mga kapatid, nakakaramdam tayo na tayo po ay nalulungkot. Bakit? Meron tayong naggagawa sa harapan ng Lord na hindi tayo nagiging masaya. Kaya sa pagkakataon na to, ay pakita natin sa Lord, napakarami mo palang binigay sa amin, Lord. Kinakailangan ibalik ko naman kahit paano. Pagkakataon na po natin upang tayo po ay makapagbalik ng pag-ibig sa ating Diyos na palagi po siyang nagbibigay sa atin at ina-answer ang ating mga prayers. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And don't miss our next congregational fasting and prayer on February 14, Saturday, 9 a.m. Calling all achievers business for Christ. Be part of the next ABC Interactive Discipleship on February 18, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. And also get ready for the first ABC night this year. Block your calendar on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. As we talk about parenting in the digital age with our guest speaker, Dr. Cleofe Palak.
Registration fee is 1,500 pesos per head. Sabi mo sa katabi mo, nasa atin na ang abundant life. Bakit ko sinabi? Kasi natagpuan natin yung pinto na walang iba si Kristo. Alam ba ninyo na maraming taong hindi naniniwala kay Kristo? Marami. Pero tayo, naging mapalad. Kasi ang Diyos na nagpakilala sa atin, siya pala ang pinto na kapag pinagbuksan ka, malalaman mo kung paano ka pagpapalain ng ating Diyos. Di po ba? At ang Diyos ay tapat sa lahat ng mga salita niya. Kaya, yung mga iba sa atin na nabubuhay ka pa sa kalungkutan, huwag kang malungkot. Darating sa iyo ang lahat ng mga pangako ng Lord from emotional problem, physical problem, financial problem. In due time, nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na. Oh. Kaya huwag ka na makulit, nasa iyo na. Amen? Iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo manalangin. O dakilang Ama, napakarami po mga tao talaga namumuhay sa kahirapan. Ngunit ngayon, pinakita mo sa amin, Lord, kung paano kami magkakaroon ng abundant life. Salamat at naawa ka sa amin at natuklasan ka namin, Lord, na ikaw pala ang pinto. Ang mga sinasabi mo ang siyang daan papunta sa abundant life. Tulungan mo kami, Lord, na palagi namin pakinggan ang boses mo lamang. At huwag kami makinig sa boses ng ibang shepherd na hindi naman namin shepherd. Meron kang shepherd na ibinigay sa amin, Lord God. Kaya tulungan mo, Lord, na kami po ay buong pusong sumunod sapagkat alam namin na hindi kami mapapahamak. Kaya Ama, sa pagkakataon na to, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo at ibuhos mo masaganang pagpapala ang anointing mo mula ulo hanggang talampakan. I-bless mo ng wisdom kung paano kakatagpuin ang lahat ng mga problema. I-bless mo ng physical. Huwag mong pabayaan na magkasakit ang mga anak mo. Kung meron mga sakit dito, Lord God, in Jesus' name, pinapanalangin namin, Lord, may sa mga sakit sa katawan ng mga anak mo. And Lord God, in heaven, pagpalain mo rin ang kabuhayan. Ibuhos mo, Lord, na masaganang pagpapala sa bawat isang mga anak mo. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo pong pagpalain ang gawain ito, O Diyos, na walang tanging layunin, kundi hanapin ang mga tupa mo na nawawala pa, Panginoon. Kailangan makumpleto namin ang bilang ng mga hentil na nandyan sa iyong mga palad ang kanilang mga pangalan. And Lord God, tulungan mo rin ang bansa namin, ang pamunuan namin na maging matatag, ang leadership namin ay maging matatag upang pamunuan ng wasto ang aming pong bayan at kami po ay manatili sa peace and order. Salamat po ng marami, O Diyos. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na lumapit sa harapan na hindi lamang sila ngayon lumapit, kundi lagi-lagi na po sila. Ma-follow up sila ng mga 1FCR. Pagpalain mo rin ang alit handog ng mga anak. Maraming salamat. Ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings.
To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Experience real love from the very heart of God. Join us on our on-site worship service on February 15 as we celebrate Love Month. Happening at Cuneta Astrodome, our service begins at 9 a.m. Let our prayers and sacrifice be our sincerest act of love to God, to the church, and to all our loved ones. Join our congregational fasting and prayer. February 14, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw Trade Hall. Step into Christ-centered journey that shapes both your faith and career. The next ABC Interactive Discipleship happens on February 18, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place, Enes Amaranto, Quezon City. Register now for 1,000 pesos and grow in purpose and faith. A powerful message entitled Battles of Beings awaits us for our on-site worship service on February 22, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome, so we can continue to stand in faith and walk in His victory together. Get ready as God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code Ministry, continues to rise in Pasay. Join the third batch of Medical Mission on March 14 and Family Fun Day on March 21. Both events will be held at the new venue. See you at Juan Sumulong Elementary School, Pasay City, beginning at 2 p.m. Be God's hands in action with your utmost support through donation of diagnostic equipment, medications, and volunteering as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the number flashed on the screen or visit the Bethesda Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Whaley Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention business owners and professionals. You are invited to our first ABC night as we explore the topic Parenting in the Digital Age with our guest speaker, Dr. Cleof Palak. This will be a special gathering designed to inspire and equip families in today's digital world. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,500 pesos per head. Stay tuned to ABC's Facebook page for more details. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship.
wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities include driver and mechanic. Join our team and grow with us. Interested applicants may send their resume to hrdepth@jctgbtg.com.